maghanda nga tayo ng handaan para sa pagdating ni Crisostomo. Magandang ideya. Siya po, gugustuhan niya ni Maria Clara. At sana ngayon na rin hapunan, bago siya dumating. Ngayong hapunan, o siya utusan ko na mamili ang manang hanggat medyo maaga-aga pa. Sabihin mo magluto ng tinola, siguradong matagal na rin nang kumain si Crisostomo noon. Si. Mukhang marami na pamili mo ngayon ah. Oo, ang nahandaan sa bahay ng Santiago. Talaga? Ano bang meron? Wala pa parating lang sa puso. Malapit ni Kapitan. Oo, narinig niyo ba yun? Handaan lang sa bahay ni Kapitan Tiago. Uy, kailan ba itong handaan na to? Mamaya nga po na. Kaya kailangan ko. Oo, mamayang hapunan daw. Bibilin mo ba yan? Isa lang. Pinakamura na yan dito ah. Sige na, bilan mo na. Sinasayang mo lamang ang oras at panahon rito. Kilala ko ang mga Indio. Kilala ko ang lahat ng tao. 20 anyo silang nangungumpisal sa akin. Sinasayang mo lamang ang panahon mo. Un momento, pare. Sapagkat ang mga Indio ay mangmang. Wala silang utang na loob. Senyoras y senyores, ito nga pala si Crisostomo Ibarra. Nagagaling lamang niya sa Europa. Don Crisostomo, teniente ka ba? Karangalan kong makilala kayo. Karangalan? Ha! Saan nanggaling yung salitang yun? Ang inyong ama ay aking hinahangaan. Maraming salamat. At sabi mo, kaya lang si Rafael, aking ama. Pitong taon na akong nangipas ng huli pag-apo rito sa Pilipinas. So you can speak English, my friend. Yes, but only the food. And thank you for calling me your friend. Marunong rin kayo mag-Ingles. Magaling. Huwag ninyong mamasamain ang aking sasabihin. Ngunit mukhang nakalimutan niyo na ang bayan. Mabuti na nga yun. Sapagkat wala namang pagpasok ng Pilipinas eh. Yan na nga ako. Sa tagal ko sa ibang bayan ay tila pa parang hintayuan ako sa sarili kong bayan. Kaya't naman walang natutunan sa ibang bansa. Nagpakahirap ka lamang. Dapat, sinamahan mo na ang amo mong mamatay. Totoo niya na, nakalimutan ko may kailangan lang ko. Senyores, mahal sa Espanya at Pilipinas. Kita ninyo, nakapunta lang sa hirap pag gano'n nakataas ang tingin sa sarili na maaari niya pa tayong bastusin. Nabilanggo ang iyong ama dahil sa patong-patong na kaso. Nagsimula ito sa bintang na pagbugbog sa isang kastilo. Pagkatapos ay sunod-sunod na ang mga nademanda sa akin. Lahat ng may galing, kahit na sa maliliit na bagay, ay kinasuhan siya hanggang sa makulong siya. At doon na siya binawian. Namatay ang aking ama sa bilangguan. Hindi maaari. Patawad, Crisostomo. Hiniling ko na lamang na huwag mangyari sa iyo ang masamang sinapit ni Don Rafael.
posso il video di suo padre. Ginoo. Kay ganda ng araw, hindi ba? Alam niyo po ba kung nasaan nakahimlay si Don Rafael Ibarra? Rafael. Siya. Doon. Banda doon. Maalala ko na po pala, senyor. Wala na po ang kanyang labi doon. At bakit? Kaano niyo po ba siya? Siya ang aking ama! Patawad, Ginoo, ngunit ipinahuway sa akin ng kanyang bangkay. Ha? Hindi ko ginusto, ngunit ipinahuway po ng kura at gusto niya po atang ipalibing sa libingan ng mga inchik. Kaso nga lang po ay itinapo ko po ito sa ilog at mabigat po ang bangkay. Di ba dapat ang tama ay pinaglalaban? Gusto mo. Bayan ko, pipe. Wala itong sarili. Kailangan mo ano? Gusto mo, magandang tanghali. Magandang mata. Saan ka nagpapalito? Pauwi na po. Matanong ko na rin. Hindi nga pala kita nakita sa handaan ng makalawa. Kailangan lamang po. Bueno. Maria Clara, bakit batiin sa Crisostomo mo? Magandang Magandang tanghali. Maring Josie! Pwede bang maiwan ko muna kayong dalawa? Tia Isabel, maaari na po ba akong tumuloy sa bahay? Sige. Basta Crisostomo samahan mo siya. Crisostomo, pag paumanin mo ako, meron bang gumugulo sa isip mo? Bakit mo yung mga tanong? Gusto mo ba na inumin? Hindi na. Salamat. Pitong taon na ako sa ero ko. At 7 taon hinaling din sa lahi ng mukha.
Marami nga akong nakalimutan. Kasama na ang aking ama. Wala na akong inisip kundi ang sarili. Crisostomo, Inayaan ko magdusa ang aking ama sa bilangguan. Habang ako'y walang ginawa kundi mag-aral. naalala mo ang sulat mo sa akin bago ka tuluyang umalis. Iyon ang ginusto ng iyong ama. Ginusto ni Don Rafael na matuto ka sa buhay. Habang siya'y binuwi ng buhay sa bilangguan, yung nabi niya hindi binigyan galang at itinapon lamang sa ilog. Wala na tayong magagawa doon sapagkat iyon ay lumipas na. Ang maaari na lamang natin gawin niyan ay huwag siyang kalimutan at tuparin na lang natin ang kanyang hiling na mapaglingkuran ng bayan. Salamat! Mayaw ka lang po kayo. Nangyari doon? Mang Tasyo, mabuti at muli tayo nakita. Saan ho ba ang paaralan ng San Diego? Malungkot pang sabihin ay walang tunay na paaralan dito, Crisostomo. Kung gayoy, saan nag-aaral ng mga bata? Sa kwadra ng kura, isang ginang ang nagtuturo sa kanila. At saan nakatira ang ginang na ito? Sa may kumbento, hayaan mong ihatid kita roon. Kung wala naman akong paroroonan. Nakausap ko ang ginang na nagtuturo sa kabataan sa San Diego. Sa kanya ko nalaman na kailangan talaga ng aming bayan ng isang paaralan upang maging malaya sa mahigpit na kamay ng mga kulang. Kaya napag-isipan ko magpatayo ng isang paaralan na tutustos sa pangangailangan ng kabataan para na rin matupad ko ang hiling ng aking ama. Sa susunod na araw ay inaya ako ng aking mga kaibigan pumasyal sa tabing ilog. Kita niyo ba yung mga kidlat? Suminog kayo at uulan! Tatamaan kayo ng kidlat! Manong, nakikita niyo ba yun? Oo, yun. Maanghel na may puting kapakpak. Iyan ang aking mga anak, sina Crispin at si Basilio. Uy! Suminog na kayo! Sisinong ako! Bahala kayo! Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang tahanan. Ang takot ay nasa kilala mo ba yun? Ako yung babaeng lukamukha. Nabaliw daw siya pagkatapos hindi bumalik ang kanyang mga anak sa bahay. Nagtago daw kasi at nagnakaw. Naganak pa kasi, hindi naman kaya alagaan. Manong, ito dalawang bangos Ay Maria, kumanta ka bukas sa piyesta ha. Sa bagay, maganda naman yung boses mo. Oo nga, tiyak na magugustuhan ng mga maraming taong malamig mong boses. Hindi tulad ng boses ni Victoria. Ay, hindi na. Marami ang maganda ang boses na pwede kumanta. Hindi mas maganda yung boses mo. Sige na. Uy! Maraming salamat, Ginoo. Utang na loob ko sa iyo, aking buhay.
atras na ang mga tao. Bayan. Mag-ingat ka sa iyong pupuntahan. Sa paaralan na yung pinapatayo, Krisosto. Tandaan mo, mag-ingat ka. Manong! Bakit? Ba't kailangan ko mag-ingat? Kaya mag-ingat sa paaralan. Pagkat minarinig ako na may gustong pumatay sa'yo. Sinasabi mo may kaaway ako? Lahat tayo ay may kaaway. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamakapangyarihan. Ang hindi pagkakaintindihan ay batas ng buhay. Mag-ingat ka. Krisosto mo. Tanga! Walang alam! Bakit ka magkatanga? Sumayaw ka! Sayaw! Sayaw! Sabi ko sumayaw ka! Sumayaw ka! Sumayaw ka! Sumayaw ka! Popo talaga? Walang hindi mo alam. Bumaba! Popo talaga? Walang hindi mo alam. Bumaba! Krisosto mo. May nangyari sa paaralan. Kailangan ka na doon. Ngayon din. Krisosto mo, ano ang nangyari? Padre, ano ang nangyari? Nabagsakan siya ng mga materyales na dapat ay gagamitin para sa paaralan. At kaya anong nangyari? Isubo siya sa ospital. Naghanda ako ng isang salo-salo para sa matagumpay na simula ng paaralan. Ngunit, nadala ako ng aking emosyon na ipagtanggol ng alaan ng aking ama mula sa sumisira sa kanya, si Padre Damaso. Kaya ngayon, ay kailangan ko pagbayaran ang aking kasalanan. Kailangan ko lumuwas sa Maynila upang malinis ang aking pangalan. Ang sabi ni Padre Damaso ay, sirain ko ang aking pakikipagsundo kay Crisostomo Sirain ang pakikipagsundo? Bakit daw? sapagkat siya ay isang eskomulgado. Eskomulgado? Oh, Maria. Anak, huwag ka nang umiyak. Ang sabi ni Padre Damaso ay, pupunta dito ang kamag-anak niya. Naku po, Santiago. Akala mo ba parang nagpapalit lang ng baro ang nagpapalit ng katipan? No. Anong kailangan niya? Ako po si Lucas, kapatid ng manggagawa ng inyong paaralan. Anong meron? Patay na ho ang aking kapatid. Yung gadalagadan? Nakikiramay ako sa iyo, ngunit kailangan ko lumabas na Maynila. Sabihin niyo na lang po sa akin kung magkano ang inyong ibabayad. Anong bayad? Ibabayad niyo po sa pamilya ng aking kapatid. Sa kanya ng pag-usapan, pero kailangan ko talaga umalis. Huwag niyo sabihin wala kayong oras para sa kapatid ko. Pinatay niyo siya! Sino nagsabi sa'yo na pinatay yung kapatid mo? Kailangan niyo magbayad!
araw po, Padre. Ano kailangan mo? Ayaw po akong bayaran ni Crisostomo po. Bayad? Para saan? Namatay ho ang aking kapatid sa paaralang pinapatayo niya. At ngayon, ay ayaw niya po akong bayaran. Lumabas kayong lahat. Kailangan magkamunyo ni Maria Clara. Nasaan ang liham na binigay sa'yo ni Crisostomo? Ito ang liham ng iyong ina. Para sa isang alperes lamang ibinaba mo ngayong sombrero, eres estupido. Es el cafe aquí. Bakit? Mga Indio ba tayo? Oy, senyora, maaari mo ba sabihin sa akin kung bakit mo ako tinitignan na ganyan? Pwede. Oh, anong meron kayo, Donya? Hayaan mo kung tulad ng walang iyang paspuerkang ito. Tandaan mo, sa bahay ko sa Maynila, ang mga alperes, hindi pinapapasok. Pinaghihintay lamang sila sa pintuan. Oho, excelentissima, senyora. Hindi pinapapasok ang mga alperes, pero pinapapasok ang mga Pinay. Katulad niyan. Parang karangalan ko ang pakikipag-usap sa klase mo. Ayaw mo bang labhan ang damit ko? Babayaran kita ng malaki. Baka akala mong hindi ko alam dahil isang labandera ka lamang noong araw. Akala mo ba't hindi ko alam kung sino ka at sa anong mga klase kang taong nababagay? Umalis ka nga! Ito po, senyora, minsan lamang nag-asawa. Sa isang lalaki lamang. Eh ikaw, nagpasalin-salin. Hindi ka dito matandang baboy, karida ng batalyon, makukulang! Aba, Oh, Crisostomo, saan ka nang galing? Galing ko ako ng Maynila. Lumuwas ka pala sa Maynila. Pues, bakit? Kinausap ko po ang arsobispo. Malaman mo pala, kakagaling lang sa sakit ni Maria. Kamusta na ho siya? Ano ang kanyang kalagayan? Salamat naman sa Diyos at ayan, magaling na siya. Wala na sirain ang mga maaari maging ebidensya lamang sa'yo. Ngayon na rin. Ano ang nangyari? Wala nang oras para sa tanong. Sasagutin ko yan kapag ligtas ka na sa panganib. Nagkatotoo nga ang mapala ni Elias. Nagkaroon ng revolusyon at ako ang sinisi. Sa aking silid ay inipon ko ang aking kayamanan at doon na ako hinuli ng mga Guardia Civil at dinala sa kanilang kwartel. Sa wakas, at sisikat na rin ang bagong araw na siyang magbibigay liwanag sa Pilipinas. Bayo ka pinipini kung ayaw mo masaktan. Oo. Parang niyo ba akong bigyan ng pagkakataon? Kausap mo yung beses ang aking binibini. Pagbigyan niyo na siya. At huling beses na naman. Kahit ilang saglit lamang. Iwan silang dalawa.
Iyon ang aking huling kita kay Maria Clara. Ang huling dinig ko sa tinig niya. Doon ko nalaman. Doon siya umamin na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Dinala na ako sa Maynila. At doon na pinungkos ang kasalanang ibinintang sa akin. Hindi ko inaasahang tutulungan ako ni Elias na tumakas, na ipubuwis niya ang kanyang buhay para sa akin. Mahal kong Sinang, noong gabing ako ay may sakit, ay nabasa ko ang liham ng aking pumanaw na ina. Tungkol sa pagsisising sinapit niya noong ako ay napupunan. Isinumpa niya ako, Sinang, at hinangal ang aking kamatayan. Sinabi naman ng aking ama na hindi niya raw pahihintulutan ang pag-iisang dikit namin ni Crisostomo, sapagkat ang tunay kong ama ay si Padre Damaso. Hiniling ko na lamang sa kanya na pumasok na bumalik na lang ako sa kumbento sa halip na makasal kay Linares, sapagkat ako, pinunsan lang kong umuwi. Iyong matalik na kaibigan, Maria Clara.